Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa feasibility study. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa cost of sales. Business can be classified into three according to their activities. And those are service business, manufacturing business, and trading business. Therefore, we will create three separate video lecture for each of them. Today, ang pag-uusapan natin ay sa trading business, their cost of sales. By the way, when we say cost, those are expenditures that are necessary in order to create the product that you are selling. So again, cost ang tawag sa puhunan ng mismong produktong ibinebenta mo. Ikumpara muna natin yung cost sa operating expenses o yung OPEX. Ang sabi dito, operating expenses are ongoing costs incurred by a business that are necessary to maintain its day-to-day operations. Meaning, OPEX ang tawag kung siya'y ginastos mo, hindi para mabuo yung produkto, but rather para mapatakbo araw-araw yung iyong operasyon. Katulad ng administration expenses and selling expenses. Hindi yan yung pag-uusapan natin today. Pinapaliwanag ko lang na iba pa yung OPEX. Again, ano yung cost? Sila yung cost na related mismo sa mismong produkto. At meron niyang tatlong component. Those are materials, labor, and overhead. Daanan natin ng mabilis. When we say materials, those that are consumed during the manufacture of a product and which are directly identified with that product. Alam naman natin na yung produktong ibinenta mo, may itsura yun. Okay, malamang may mga materialis na ginamit para mabuo yun. Yun yung unang component, materials. Alam kong gets nyo na yun. And then we have here the labor. It refers to the salaries and wages paid to workers that can be attributed to production of a specific product or services rather than administration, maintenance, and other support services. So meaning, ito yung mga sweldo, mga pasahod sa mga taong bumuo ng mismong produkto, worker ng production mismo. Okay? Hindi kasali yung mga pasahod sa administration at saka sa mga support services. Again, mga pasahod na kinailangan para mabuo mismo yung produkto. Also, we have here overhead. Those are the total costs involved in operating all production activities that cannot be traced directly to a product. So meaning, kinailangan din siya sa production. So palit yung kanyang contribution, hindi mo makikita directly dun sa produkto. I mean, ang overhead ay hindi katulad nitong materials na tinatawag ding direct material sapagkat makikita mo sa mismong produkto yung materials. Hindi rin siya yung direct labor kasi hindi mo din ito makikita dun sa mismong produkto. I mean, ito kasing direct labor, sila mismo yung naging dahilan bakit nabuo. Again, ang overhead ay kinailangan sa production, pero hindi itong dalawa. Ang example nga niyan ay indirect materials, indirect labor, at factory expenses. Mas uunawain na lang natin itong overhead na to, okay? Pag nandun na tayo sa manufacturing kind of business. Ayan. Ngayon, bakit ulit natin pinag-uusapan yung component of cost dito sa trading business? Kasi ganito yun, pipili tayo alin sa tatlong yan ang magiging kasama ng component ng cost o ng cost of sales. Sagot, alin ba dyan? Okay? Balikan natin yung operation ng business mo. Halimbawa, bumili ka ng lamesa. Ano bang ibebenta mo? Hindi ba't buy and sell ka? Malamang yung lamesa rin. Therefore, alin sa mga to yung component ng cost mo? Yun lamang pong materials, yung purchase price. Kasi yung idea, kung ano yung binili mong produkto, yun na rin mismo ang ibenta mo, yung purchase price niya. Hindi nakakasama yung labor. Kasi bakit? Buo na kasi. Hindi na kailangan buuin pa. Buo na. Pambenta na. Okay, sir? Hindi po ba pag trading business, kailangan ko pa ng tao magbebenta? Oo nga, may labor. Pero hindi siya cost, but rather siya ay selling expense. Hindi na kailangan na mabuo yung produkto dahil ibebenta niya. Ibebenta niya lang kasi yung produkto tapos na, buo na. Kaya walang labor dito sa trading business. Ay overhead, generally wala din kasi iba yung tawag. Kung may isinasama man na parang overhead, yung
yung technicalities, is yung freight. Ano yung freight? Halimbawa kasi, yung lokasyon ng negosyo mo ay malayo kaysa dun sa pinagbilhan mo. Malamang kailangan yung i-transport. Kung sakaling ang nagbayad ay yung seller, wala kang isasama sa cost kasi hindi naman ikaw ang nagbayad, but rather sila. Pero kung sakaling ikaw yung buyer, tapos pagbili mo, ikaw din ang magagastos sa pamasahe, isasama mo ba yung freight nun? Malamang. Kasi nga, hindi mo siya mabebenta kung hindi mo dadalhin sa tindahan mo. So para siyang overhead yung concept niya. Kung sakaling meron pa mang iba other than the freight, pwede rin halimbawa yung handling at yung insurance during travel. Okay? Kasi lahat sila ay necessary to bring the asset to its location for intended sale. Okay? That's why again, capitalizable din yung mga yan. Ngayon, mag-move on na tayo. Paano nga ba kwentahin yung cost of sales na yan? By the way, magkakaroon din tayo ng separate video discussion kung saan magsosolve tayo ng mga sample business situation involving cost for trading business. Ngayon kasi puro conceptual lang. Okay? Now, let's move on again. Ito nga pala yung formula to determine this cost of sales. Familiar na rin ito sa atin sapagkat basic accounting pa lang, ginagamit na natin tong equation na to. Okay? We start with merchandise inventory beginning. We add the net purchases to determine the total goods available for sale. We less the merchandise inventory and to get this cost of sales. Hindi ko nalalaliman kasi alam nyo na yan. Matagal na sana. O kung hindi pa man, meron po tayong discussion sa fundamentals of accounting. Maaari nyo itong balikan sa merchandising business. Okay? Meron din nga palang computation itong net purchases. Si purchases at ang kanyang buong pamilya. So we add net freight in for the purchases and we less kung meron man the purchase discount and purchase return and allowances. Once again, to determine this net purchases na nilalagay natin dito sa computation sa taas. Okay? Now, sir, alin sa mga yan ang una kong gagawin or isosolve kapag gumagawa ako ng feasibility study? For me, okay, wala namang specific na maaari namang kahit alin. Pero generally, ang inuuna dyan itong purchases. Okay? Paano yun? Kasi kung babalikan ninyo, di ba ang una talagang nagagawa sa feasibility studies yung sales? Because you determine the quantity sold based on your market study. Hindi ba tama na ang tawag sa kinikwenta mo ay cost of sales kung ilan yung quantity sold? Okay? Yun din, yung pupunta saan? Dun sa cost. Tama naman, di ba? Kasi nga, yun yung puhunan ng sales. Kaya nga tawag ay cost of sales. Pero, ang purchases ba ay kung ilan din yung quantity sold? The answer is no. Yung bibilhin mo, may idadagdag ka pa dito. Alin? Ito, yung inventory end. By the way, ito yung formula ng purchases. Yung quantity sold, kasi yun yung cost. Pero yung bibilhin mo, magdadagdag ka ng inventory end. Ang ibig kong sabihin ay ganito. Di ba may tindahan ka? Kunwari, ang kaya mong ibenta, 100. Projection nga kasi lahat ito, di ba? Okay, 100. Yung sabi mo, mabibenta mo. Pag bibili ka pa ng paninda, 100 lang din. Normally, hindi. Lalo na kung hindi naman agad nasisira yung produkto mo. Kasi, sasabihin mo, paano bukas? Ano nang ibebenta ko kung nabenta ko na lahat? Malamang nagpapasobra ka. Kaya ang binibili mo that is higher than what you are going to sell. So, let's say 110 yung bibilhin mo. O something like that. Okay, yun kung yun lang ang given po natin. So therefore, you have to add is what we call inventory end. Kasi bibilhin mo rin yan. Ngayon, ang inventory end yan yung gusto mong matira. Let's say, kunwari, ang gusto mong matira 10. O, therefore, yan, ang nabebenta mo 110. Ang nabebenta mo 100. Okay? Ang gusto mong matira 10. Okay, ngayon, meron ka ng dati pa na inventory beginning. So therefore, let's say dalawa naman yan, ima-minus mo siya. Ano naman yung inventory beginning? Yan po yung paninda mo last year pa. Kung ito po ay hindi first year, but rather subsequent year, mina-minus yung inventory end. Okay? So ibig sabihin pala sa feasibility study, dapat alam mo yung quantity sold. Kaya na ba nating malaman kung ano yun? Yes. Galing doon sa sales, galing doon sa market study. Okay na tayo dito. Again, sa formula ng purchases, paano sir yung inventory end? Okay, saan po nakukuha yan? Mag-a-assume ka ulit ng gusto mong matira.
Kaya therefore pala, pwede mong unahin din tong part na to. Itong merchandise inventory end. At ang sinasabi doon, ang assumption ng matitira mo ay maaaring nakadepende doon sa iyong quantity sold. Maaari, pero pwede pang iba. Let's say doon sa production mo, di ba, yung capacity ng machine, may sobra talaga. O let's say nagpa-farming ka, okay, yung talagang hindi mabebenta. Pero yun yung ani. Pero generally, dapat nakabase siya dun sa quantity sold. At i-multiply mo dun sa rate na inassume mo na gusto mong matira. Let's say, kunwari, 10, therefore you assume 10%. Okay? So, nakwenta na rin natin kung ilan yung ating inventory ending. Eh, sir, itong inventory beginning, saan ito nanggaling? Okay? Paano po ito nakwenta? Ang sabi din dito, sa ating pong equation sa taas, inventory end of the previous year. So, meaning, kasi nga, wala namang beginning kung sakaling unang taon. Okay? Dapat pangalawang taon na siya para magkaroon nito. O kung sakaling unang taon man, meron ka ng inventory beginning dahil doon sa pre-operating mo, nag-determine ka ng certain quantity ng inventory mo doon, nung pre-operating. Dahil pre-operating yun, last year yun. Ay this year na mag-ooperate ka na, okay, malamang siya na yung beginning. So again, ano yung konsepto? Yung ending last year, siya na yung beginning the following year. Okay, kaya again, kinikwenta pa po ba o ina-assume pa natin yung merchandise inventory beginning? Sagot, kung mayroon ka ng inventory and last time, yun na rin yun. Ay sana po maliwanag yung ating unang equation. Pag sinolve mo na yan, malalaman mo ngayon yung tinatawag na purchases mo. Kasi again, yung quantity sold, siya yung nagiging cost. Iba pa yung purchases. Yung purchases, yung bibilhin mo, you incorporate yung mga inventory na meron ka na dati, itong beginning, at saka yung mga inventory na gusto mong matira. Kasi doon nakadepende kung ilan talaga yung bibilhin mo. Okay, o sana maliwanag. And then we will multiply that kasi ito yung quantity. Sa formula, katulad pa rin nung sa sales, di ba? Kailangan mong alamin yung quantity. Yan. Quantity will be multiplied by the price. Okay, the purchase price. Ano yung purchase price na yun? Malamang kasi yung mga produktong ibebenta mo may puhunan. So yun yung value sa side ng buy. So sa feasibility study, paano po nalalaman yan? O di ba naghanap ka rin ng supplier mo dun sa iba mong chapter at inalam mo na rin dapat magkano nila ibebenta sa'yo. So malamang yun yung purchase price. Di ba tayo trading lang naman. So, dapat alam mo kung magkano nila binenta sa'yo, yun yung purchase price. When you multiply that, you will now determine this what we call purchases. Okay? So, may sagot na tayo dyan. What will be the next? The freight in. Maaaring, again, samahan ng insurance at saka ng handling fee mula sa lugar nila papunta sa'yo. Pero generally, freight in na lang po yan. O, paano nasusolve yun? Okay? Again, pwedeng wala din ito, kung sakaling i-assume mo na magbabayad ay si seller. So kung si seller ang magbabayad ng freight, therefore wala kang freight in. Pero para mas maayos, i-assume mo na ikaw na ang magbabayad, kaya may freight. Kaya meron ito. So the formula is number of order multiplied by the cost per order. Ang ibig sabihin, okay, di ba mamamasahe ka? Magkano yung gagastusin mo? Kada tawid mo, kada order mo. O yun yung tinatawag na cost per order. So let's say galing yan sa malayo. Kada isang tawid ito, gagastos ka ng 80 pesos. Yung shipping fee na tinatawag. So yun yung 80 pesos. Ang tanong, ilang beses kang o-order? Ano yun? Araw-araw ka bang na-order? I mean, kada isang produkto, isang order? O pwedeng pinapagsama-sama mo at na-order ka ng maramihan sa loob ng isang taon? So ang alamin natin dito sa number of order, okay, ito yun, may formula siya. Alamin natin ilan ba yung binibili mo. Di ba may sagot ka na dito? Okay, alamin mo ilan ang nabebenta mo. Okay, yung bibilin mo. Tapos tuwing umu-order ka, okay, ilan ang laman kada order, quantity per order. Sample, kunwari sa solution na to, ang lalabas 108. Sa isang taon na yan, kunwari. So yun yung annual purchases. Tuwing umu-order ka, let's say 10. Therefore, divide mo sa 10. I mean, tuwing umu-order ka, 10 lagi ang laman. Okay, so divide mo sa 10. So sa isang taon, ilang beses kang makaka-order. Okay? So malamang, makukwenta mo na. And therefore, let's say 10.8. Okay? Therefore, that will be multiplied by your cost per order. Okay? Hindi naman kasi siya 1:1. Pero kung sabi mo 1:1, ay depende mo sa 108. Yan yung quantity per order mo kung 1:1. So isang order, isang produkto, isang order. Ganun ba?
Okay, pero hindi kung sa ilan ang laman tuwing umu-order ka para malaman yung number of order multiply by the cost per order. So you will determine this what we call trade-in. Okay? Nasolve na po natin. And then we deduct the purchase discount and return and allowances. Ito ina-assume na rin. Kasi halimbawa may purchases ka na. Okay, i-assume mo ilang percent dun yung bibigyan ka ng discount. Ilang percent dun yung isasauli sa'yo. So based na siya dun sa sagot mo dito sa taas, dun sa purchases mo. Okay, pero pwede po yung wala. Kung i-assume mo na lahat ng binibili mo, wala namang isasauli at hindi ka naman bibigyan ng discount. Pero kung ibinibida mo o nagkikwento ka na doon sa industry, nagbibigay talaga sila ng discount, pwede kang maglagay. Pero itong return and allowances, sa tingin ko, pag ako po ang gumagawa, hindi ako masyadong naglalagay, nag-a-assume ng may isasauli. Maaring sa actual kasi, oo, meron. Kasi we record whatever is the actual. Sa totoo, pag may operation na. Pero as we project, hindi ko iniisip na merong magre-return. Kumbaga, nineneto na natin overall. Pero kung sakali man po na sa ang inyong paraan, okay, ang sinasabi ng inyong advisor, halimbawa, ay meron daw magre-return, therefore, ganito lang naman yung formula niya. You will assume. Okay, itong mga rates na to, dapat may basis ka rin, let's say, sa industry. O yung normal na nangyayari, yung customs, depende doon sa negosyo na involved ka. Okay, pag nasolve mo na yan, therefore, meron ka ng net purchases. I believe, pag bumalik ka doon sa taas, di ba nasolve na natin yung net purchases? Na-explain ko na rin yung inventory beginning at saka yung inventory end. Therefore, may sagot ka na doon sa cost of sales. Okay, ang kulang na lang, para mas maunawaan lahat ng ating sinabi, ay magbigay ng sample computation. Kaya gusto mong matutunan yun, nandito yung mga video discussion patungkol doon, maaaring yung mapanood. So yun lamang at maraming salamat.